So ayan mga kagulay, isang makulimlim na hapon. Ayan, so ngayon may ginagawa kasi ako dito sa mismong Calixto. Ayan, so papakita ko sa inyo yung aking ginagawa. At yun nga, dahil medyo madalang tayo makapag-upload, so medyo busy lang po tayo sa mga trabaho sa bukid. So ito na po yung Calix step 1 nung naipit. Ayan, so naipitan na to. Dito yung gamit na one ply. So pakita ko sa inyo yung mga ipitan ko pa dyan sa gawing gitna, para sa ganun maging masinop. Dahil nga kahapon medyo malakas ang hangin, kaya inabangan ko na agad ng ipit para sa ganun hindi po bumagsak yung mismong puno ng Calixto. Ayan, so doon tayo sa may gitna. Dagdag ko rin pala mga kagulay, yung in-spray ko nga palang herbicide. Ayan, so kikita nyo na madilaw na kanya mga dahon. Medyo tumatalab-talab na yung in-spray kong herbicide dito na Glopus. Ayan, dito sa talong. Ayan, so andito ako sa may gitnang pinitak. At dito may umpisa na kasi dito. Papakita ko sa inyo yung ginagamit na one ply. So one ply kasi yung ginagamit namin yun para sa usunod na taniman o pagyari ng talong. Pwede pong sundan ng sitaw o pepino. Kaya gantong one ply na yung aming ginagamit. So hindi katulad noon na neteng ng single shot. So ito yung ating gagamitin na one ply. So ito po, isang bilot siya. Tapos ang hugot nito para hindi maggusot, itong kanyang gitna. So dito po lagi tayo kukuha sa gitna para dire-diretso lang po ang paglabas niya. So ganoon lang po yung gagawin para hindi po magusot itong one ply. At ito nga mga kagulay, nakalagay na sa aking baywang yung one ply. Tapos itatagilid nyo siya para mabilis siyang mahugot. Ayan, kung makikita nyo, kahit tatakatahan ko siya, hindi siya nagugusot. Kasi yung iba tinatanong kung saan bang paghila nito, kasi yung iba dito sa labas nila nahila, mahirap po na dito po manggagaling yung netting na gagamitin natin. Dapat sa gitna para hanggang sa ubos dire-diretso lang po yung kanyang pagbawas. So kada poste nga pala dito ay bubuhulan din po yan ng netting. Madali lang naman magbuhol. So pakita ko lang sa inyo itong one ply na ginagamit ngayon. So ito po yung hindi pa naipit, makikita nyo medyo buka na yung kanyang mga sanga. So ito yung mga naipit na, at nakikita nyo maganda na yung kanyang talbos. At sabi nga ng iba mas magkakaroon daw ng stress yung talong pagka iniipit. So sa amin naman parang mas okay pag inipit, kasi mas tatamaan yung mga bunga sa ilalim, mga dahon, at maalagaan na mo ito. At sa pag-aabono, napakadali lang po dahil litaw na po yung kanyang lupa. Hindi katulad dito na hindi pa naiipit, kasi alam niyo naman ang dahon ng talong medyo malalapad. Pagka nag-abono tayo hindi po tatama ng maayos sa kanyang lupa. Kaya mas maganda na medyo iipit din natin kahit paano. So yun nga, dagdag ko na din dito bago tapusin video. Pagka medyo lumapad ulit to mga kagulay, medyo bumuka na naman yung one ply, dito na mga kagulay maglalagay ng clamp. So dito mga kagulay, iipitan naman siya ng leteng na kulay blue. So isasabit po yan dito sa ibabaw ng ating balag. So nakasabit siya para umikom ulit. Tapos pagka medyo tumangkad na siya ulit mga kagulay, tsaka ulit iipitan. So ganun lang, diretso lang. Tapos ang ginagawa kasi namin kadalasan dito pagka yari ng talong ay tinataniman namin ng mga sitaw, at yun na po yung gagapangan ng kanilang mga talbos. Pwede rin po yung mga pipino, basta't mga gulay na gumagapang. Ayan, so pwede po natin itanim, at yung puno ng talong, yun na po yung magiging silbi niyang balag. Kaya titipid po pagka ganun po yung ating ginawa sa ating mga area, kaysa yung babakbakin pa ulit natin to, tapos pagka nagtanim tayo ng iba, tsaka po tayo ulit magbabalag ng panibago. Tapos ang pinaka-importante dito, pagka mahangin, hindi po natutumba. So masinop yung daanan natin kahit na umangin at may ulan at lumambot yung lupa, hindi po basta babagsak yung mismong puno ng talong.